The title of our film is Kena, which means dream. Kena is a Tiboli term. Our story talks about a girl who keeps on dreaming na makapag-aral, pero dahil sa kahirapan, hindi niya makakamit yung panaginip na yon. So, this film was under the subject Education and Technology 2, advised by Professor Presi M. Regalado. And we shot this film in Lake Cebu. We started last January 18 to January 19, 2014. So the story actually was shared to us during our meeting in Education and Technology 2. It was shared by Mr. Roel Umpad, yung classmate namin. Actually, we decided the two films, and then yung nag-come up kami sa final film na yun nga entitled Kena. So it was inspired by siguro dahil na rin sa meron kami isang classmate na Tiboli din, and then the story kinuha ko siya napili ko siya because na-centered siya dun sa theme ng film, which is the traditions and cultures of different people. This experience, siguro dahil sa first film ko na ginawa ito, nung pumipili yung mga groupmates ko ng maging director, actually ayoko talagang maging director kasi nga yung director na title is parang napakalaking challenge para sa akin. But in the end, dahil sa pag-pursue sa akin ni Ma'am Presi and ng mga classmates ko, tinanggap ko rin siya na challenge. And then, noong una, before the start ng shooting, kinakabahan ako, pero I felt challenged kasi kailangan kong kayanin for my groupmates, for the film. Pero syempre hindi pa rin matatanggal yung kaba na matatapos ko ba yung film, matatapos ba namin yung film, matatapos kaya namin yung shooting in a given days lang. But in the end, nung natapos na nga, is masaya and overwhelmed kasi naging successful and naging maganda yung kalalabasan ng film. Sa mga challenges, actually maraming mga pinagdaanan yung group. First is yung before kami pinayagan, actually a minute only na, actually it was 4 o'clock in the afternoon ng Friday na klase namin sa EdTech na doon lang kami pinayagan ni Ma'am Presi na umalis na papuntang Lake Cebu kasi nga kinakabahan siya na baka may mangyari on the way or during the taping kasi nga kami yung pinakamalayong group na magkakaroon ng taping. So, yun. Next is yung during sa pagpunta kasi ginabihan na kayo pagpunta doon. And then, siguro yung challenge talaga is time. And then, yung panahon, kasi yung time ngayon, umuulan, and then, hindi kami makapag-shooting ng maayos, and then, another is, siguro financial problem, kasi yung iba, kinakapos din sa budget, and the best experience is, yung makita yung mga tao doon na kahit gaano kahirap yung buhay nila, kahit maliit lang na bahay, kahit kapos sa pera, kapos sa mga needs, is kontento pa rin sila kung anong meron sila at masaya silang namumuhay and masaya silang nagkakasama, nagbaband. And isa din sa mga hindi ko makalimutan doon is yung pagtanggap sa amin, yung pag-accommodate sa amin during the taping, during sa mga nights na doon kami natulog. Yung family, yung neighbors, talagang grabe yung pag-accommodate sa amin kasi
binigyan kami during the first 2 nights is yung mga, kahit yung sarili nilang mga pillows, mga blankets is, nagkaroon pa sila ng chance na ma-share yun sa amin para maging maganda lang maging maganda yung pagtulog namin doon and pagstay namin sa lugar. My plans siguro after. Actually before pa natapos yung Hena is sinabi ng isa naming professors na sa internet is maraming mga film festivals na pwedeng masalihan. And then yun pa nagkaroon ako ng napaisip ako na baka pwede pa kaming sumali ulit, pwede pang gumawa ng story. And then yun, this summer siguro may mga may mga tao din na gustong mag-invite na meron silang pwede silang isama or pwede nila kaming tulungan for another film na gagawin. Basta magkaroon lang daw ng story. And then yun naisip ko na during summer naman siguro, wala naman siguro akong gawin aside sa summer class. Doon na lang siguro ako gagawa ng another story and siguro magpapatulong din sa mga professional filmmakers na makapagbuo ulit ng mga mas marami pang films.